Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 431. Sa katunayan, hindi mapigilan ni Anastasia na makaramdam ng malamig na aura at napuno ng nakakatakot na katahimikan ng lalaki ang kapaligiran. Maya-maya, tumangala si Elliot at pinaupo siya sa tabi niya. Kumusta naman si Jared? Gusto mo bang umalis at tingnan siya ngayon? Huwag kang mag-alala sa kanya. Kasama niya ang tatay ko. Anyway, natukoy na ba nila ang dahilan kung bakit nahimate ang lola mo? Curious na tanong ni Anastasia. Tumanggaw si Elliot. Sasabihin ko pa sa'yo kapag natapos ko na ang lahat. Oo naman. Ang mahalaga ngayon ay nagising na ang lola mo. Makalipas ang 1 oras, nagising si Harriet at tila nasa mabuting kalagayan, bagaman hindi niya alam kung bakit siya nawalan ng malay noong una. Nay, hayaan mo akong mag-asikaso ng hapunan natin sa susunod na taon. Ang mga taon ay umabot sa iyo, at dapat kang magpahinga ng higit pa. Naisip ni Brenda na ang abalang paghahanda para sa hapunan ay nakapinsala sa kalusugan ni Harriet at naging sanhi ng kanyang paghimatay. Wala rin akong masyadong ginawa. Umiling ang ginang. Halos patayin mo kaming lahat, Lola. Huwag mo akong alalahanin. Okay lang ako, hindi ba? Iginiit ni Harriet na malusog pa rin siya at tumangging mag-alala ang iba. Kasabay nito, gumaan ang loob ni Elliot matapos makitang dumating ang kanyang lola, sa pag-aakalang sa wakas ay mapapaginhawa na niya ang kanyang isip. Lola, malamang na manatili ka sa ospital ng 1 linggo, mungkahi niya. Tama iyan, inay. Ipinapangako kong bibisitahin kita araw-araw para hindi ka magsawa. Mangyaring manatili dito. Bakit parang sinusubukan mo akong makulong dito? Hindi natuwa si Harriet sa mungkahi ng lahat habang ipinahayag niya ang kanyang kawalang kasiyahan. Kung tutuusin, inisip nilang lahat na kung mas energetic siya na magmukhang parang bata, lalo siyang parang bata. Samantala, gumaan din ang pakiramdam ni Anastasia gaya ng iba habang nakatingin sa matandang babae na may ngiti sa labi habang sa wakas ay nararamdaman ang saya ng pagkakaroon ng isang matandang senior sa pamilya. Tita Brenda, bakit hindi ka tumuloy dito para makasama si Lola kay Nigel habang ihahatid ko si Anastasia pauwi? Sige po, tumanggaw si Brenda bilang tugon. Nang ihatid ni Elliot si Anastasia sa bahay, nakakagulat na tahimik siya sa kotse, kaya naisip ni Anastasia na ito ay dahil sa sobrang gulat niya sa kalagayan ng kanyang lola. Kaya naman, tahimik siyang nanatili sa tabi nito hanggang sa makarating sila sa entrance ng kanyang residential area gaya ng sinabi ni Elliot, pupunta ako para sunduin ka mamaya. Hindi na kailangan yan. Sa bahay ako mamayang gabi. Ayaw ni Anastasia na mapagod si Elliot sa abala sa paglalakbay. Sure, susunduan kita bukas. Umaasa siyang lilipat ito at mananatili sa kanya. Sige, gawin mo ang dapat mong gawin sa ngayon. Bumaba siya ng sasakyan at naglakad papasok sa residential area. Matapos panoorin ang babae na naglalakad sa gate, inabot ni Elliot ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Ray. Magtipon ng ilang lalaki at sabihin sa kanila na sumama sa akin sa bahay ni Hailey. Sa kabilang banda, magkayakap sina Hailey at Daniel sa kanilang pagtulog sa Summit Mansion dahil pagod sila sa kanilang intimate moment ilang minuto lang ang nakalipas. Gayunpaman, naiwan din nito ang hindi mapag-aalinlangan ang duo na ganap na walang kamalayan sa pagdating ni Elliot at ng kanyang mga tauhan. Samantala, nabigla si Ray sa kanyang natuklasan ng matrace niya ang isang transaksyon na humantong sa kanila sa isang source, na kalaunan ay natukoy na mula sa itim na card na ibinigay kay Hailey. President Presgrave, si Miss Seymour ay gumastos ng humigit kumulang 50 milyon sa card na ito sa nakalipas na 6 na buwan. Damn! Hindi talaga naging matipid si Hailey sa perang binigay sa kanya. Umiling si Elliot, nagpas siyang ihinto ang pagtulong kay Hailey sa pananalapi mula sa sandaling iyon. Kasabay nito, si Ray ang may access card sa mansyon at nakapagmaneho papasok ng compound. Sa buong oras, mahimbing pa rin ang tulog ni Hailey at Daniel sa kwarto. Dahil ang asyenda ay kay Elliot, mayroon siyang awtoridad na i-reset ang password. Imbes na gisingin silang dalawa, ni-reset niya ang password at binuksan ang pinto. Nasa taas sila ngayon. Dapat ba tayong pumunta doon? Awkward na tanong ni Ray, considering the fact that Daniel was his colleague. Ibaba mo sila dito.
Walang interes si Elliot na masaksihan ang sa tingin niya ay nakakasira sa paningin. Kaya naman, atubiling umakyat si Ray mag-isa at tinungo ang kwarto kung saan nakita niya ang ilang damit na nakalatag sa lupa. Nang makita niya iyon, nakaramdam siya ng goosebump sa buong katawan niya nang kumatok siya sa pinto, na agad namang nagising sa kanilang dalawa. Habang si Hailey ay nawala sa kanyang impluwensya sa alkohol, agad na nagtanong si Daniel, "Sino pa ang may access sa iyong bahay, Hailey?" "Si Anna ba?" Si Hailey na nakitang magulo ang buhok ay galit kay Anna na akala niya ay kumakatok sa pinto. Habang si Daniel ay nagsusuot ng kanyang damit sa takot na paraan, binalot ni Hailey ang kanyang sarili sa kanyang pajama at Kabanata 432. Mr. Osborne, ano ang nagdala sa iyo dito? Takot na tanong ni Hailey at nagpatuloy sa pagpapaliwanag kung ano ang maaaring lumitaw kay Ray, bagamat si Daniel ay nakikitang nakabutton sa kanyang t-shirt sa background. "Mister, may pinag-uusapan kami ni Lancaster sa kwarto." "Mister, naghihintay si Presgrave sa ibaba. Bumaba ka na dyan kapag tapos ka ng magbihis." Tinapos ni Ray ang kanyang sasabihin at umalis na. Nang marinig ang sinabi ng lalaki, namutla si Hailey sa mukha. "Ano? Naghihintay si Elliot sa ibaba?" Ibinaling niya ang atensyon kay Daniel at pinandilatan siya. "Wala tayong sasabihin tungkol sa relasyon natin." "Hindi mo sinasabi," sagot ni Daniel. "Anong klaseng pipang tanong yan? Ayoko pang mamatay." Nang maisuot nila ang kanilang mga damit ay bumaba sila na parang katatapos lang nilang pag-usapan ang kanilang negosyo. Pagkatapos, pinuntahan ni Hailey si Elliot, bagamat pinipilit pa rin niyang bawiin ang kanyang nagulat na pakiramdam tungkol sa hindi napapanahong pagbisita ng lalaki. "Narito ka, Elliot." Sa kabila ng maikling panahon, nagawa niyang maglagay ng ilang pampaganda at naglagay ng lipstick sa kanyang mga labi bago ipinakita ang kanyang sarili na nakasuot ng disenteng Amerikana. Kasabay nito, takot na tumangala si Daniel na tila natatakot na humakbang pasulong. Samantala, itinoon ni Elliot ang kanyang malamig na mga mata sa babaeng paparating, puno ng galit at pagkagalit ang kanyang mga mata. "Ray, pakipakita kay Miss Seymour ang video." Hindi kailanman naisip ni Elliot na pumatay ng tao, ngunit sa sandaling iyon, natukso siyang gumawa ng exception. Habang walang ideya si Hailey kung ano ang kanyang papanoorin, si Ray ay nagpatuloy sa lakas ng volume at ipinakita sa kanya ang isang video ng kanyang sarili na nagpapalitan ng gamot sa Presgrave Residence na may pinakamataas na resolusyon. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Hailey ay naiwang dilat sa takot habang tinakpan niya ang kanyang bibig at ginugol ang susunod na ilang minuto sa panonood ng video hanggang sa huli. 18. Sa kaibuturan, hindi niya inasahan na ang kanyang mga maling gawain ay mahuhuli sa tape, at siya ay nanginginig ng labis na pinilit niyang mag-ipon ng lakas ng loob at salubungin ang mga tingin ni Elliot. Gayunpaman, sa kalaunan ay nagpasya siyang sumilip, para lamang mapansin ang glacial expression ng lalaki na parang pinipigilan ang kanyang hangarin na pumatay. Sa kabilang banda, si Elliot, na nakipagkita sa mga mata ni Hailey, ay agad na nakaramdam ng matinding pagnanais na patayin siya. "I'm sorry, Elliot." Ay, nauutol na sabi ni Hailey at pilit na tinatapos ang kanyang pangungusap sa harap ng walang malasakit na matalim na tingin ni Elliot. Bagamat kadalasan ay magaling siyang magbigay ng dahilan, tila walang pumapasok sa isip niya sa sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasamaan at kawalan ng puso ay inilantad ng Vidco, na nag-iwan sa kanya ng halos walang paraan upang maipaliwanag ang kanyang sarili. "I'm sorry. I was foolish to make that mistake. Patawarin mo ako, Elion. Hindi lang ako makapag-isip ng maayos. Miss Seymour, alam mo bang na-admit sa ospital si Old Madam Presgrave dahil nagkamali siya sa pag-inom ng gamot na pinalitan mo at nahimate siya?" Retorikong tanong ni Ray sa pagtatangkang ipaunawa kay Hailey ang kabigatan ng sitwasyon nang marinig ang sagot ni Ray, naramdaman ni Hailey ang pag-freeze ng kanyang dugo. "Ano? Nagkamali si Lola ng gamot. Pasensya na po, hindi ko naisip na gumawa ng anumang pinsala kay Lola. I swear I didn't." Ang babae ay matigas ang ulo na sinubukang magsalita sa kanyang paraan palabas, na nakatingin kay Elliot na lumuluha. "I'm sorry, Elliot. Hindi ko sinasadya. Hailey, ililigtas ko ang iyong buhay alang-alang sa pangyayaring iyon 5 taon na ang nakalilipas, ngunit hinihiling kong ibalik mo sa akin ang aking card at ang aking relo." Pagkatapos,
Mag-impake ka ng mga gamit mo at lumabas ka sa aking manor, malamig na sagot ni Elliot na walang bakas ng ekspresyon na nagpapahiwatig ng kanyang galit. Sa takot sa sinabi ng lalaki, napakagatlabi si Hailey sa takot dahil hindi niya akalain na aabutan siya ng bangungot niya ng ganoon kaga. Bagaman hindi nalantad ang katotohanan tungkol sa insidente na nangyari 5 taon na ang nakakaraan, nagulat siya na gusto pa rin ni Elliot na ilayo sa kanya ang lahat. Hindi mo magagawa sa akin ito, Elliot. Ibinigay ko sa iyo ang aking unang pagkakataon 5 taon na ang nakalilipas, kaya ganoon ba ang pakikitungo mo sa akin? Sinubukan mong patayin ang aking lola, kaya sa tingin mo ba ay magpapahamak ako sa nangyari 5 taon na ang nakakaraan? Sa video na ito, maaari kitang makulong at makulong sa selda ng walang hanggan, malamig na sagot ni Elliot. Samantala, nanghina si Hailey sa mga tuhod at bumagsak sa lupa matapos marinig ang mga salita ni Elliot. Pagkatapos ng lahat, si Elliot ay tulad ng isang Diyos na gumawa sa kanya ng isang tao. Ngayon, kukunin na niya ang lahat sa kanya. Hindi na ako tulad ng dati, at hindi na ako magiging tulad ko noon. Namumuhay na ako ngayon bilang isang prinsesa, kaya paano ko babalikan ang mga dating araw noong ako ay mahirap at nabalian? Pakiusap, Elliot, mangyaring huwag gawin ito sa akin. Pasensya na po, nagkamali ako, ngunit natutunan ko ang aking leksyon. Lumuhad si Hailey at gumapang patungo kay Elliot, nakikiusap sa kanya na bawasan siya. Pakiusap, huwag mong kunin sa akin ang card ko. Mangyaring huwag mo akong itaboy sa manor na ito. Ipinapangako kong hinding-hindi ko nasasaktan ang sinuman, Elliot. Ayokong mawala lahat ng meron ako ngayon. Kabanata 433. Sa kabilang banda, hindi nakaimik si Ray at ang iba pang mga bodyguard nang makita ang reaksyon ni Hailey, nang makita kung paano handang magmakaawa ang ginang kay Elliot na huwag kunin ang kanyang pera sa halaga ng kanyang pagmamataas. Habang pinipigilan ng tingin ng lalaki ang babae sa paggalaw, sinabi niya, mula sa sandaling sinubukan mong patayin ang aking lola, hindi mo nakarapat-dapat angkinan ang lahat ng mayroon ka ngayon. Wala na akong tolerance sa'yo, Hailey. Ay, kasabay nito, nawala ang pagkagusto sa kanya ni Daniel na nakatitig kay Hailey nang makitang pangit at katawa-tawa ang hitsura nito. Paumanhin, Pangulong Presgrave, magre-resign ako kaagad. Lumapit siya at idinagdag, alam kong nagkamali ako sa pagpayag ni Miss Seymour na akitin ako. Humihingi ako ng tawad sa iyo dahil doon. Anong pinagsasabi mo, Daniel? Hindi kita nanligaw, ngunit pinilit mo akong matulog sa iyo. Pinabulaanan ni Hailey si Daniel, na tumanggi na idagdag ang akusasyon ng huli sa pagkamuhi ni Elliot sa kanya. Gayunpaman, walang ibang naramdaman si Elliot kundi ang pagkasuklam sa kanilang dalawa. Pinandilatan niya si Daniel at sinabing, umalis ka na sa harapan ko. Alam na si Elliot ay nagpapakita ng awa sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na umalis, si Daniel ay tumayo at sumuray-suray na palayo habang si Hailey ay nanatili sa likuran at patuloy na lumuhad sa kanyang mga tuhod na may maputlang mukha upang ipakita ang kanyang ayaw na mawala ang lahat ng mayroon siya. Hanapin ang card ni Mr. Presgrave at manood. Utos ni Ray sa mga bodyguard. Hindi, mangyaring huwag kunin ang aking card. Please don't. Sinubukan ni Hailey na kunin ang kanyang handbag, ngunit nauuna sa kanya ng isang hakbang ang mga gwardya habang nilalagyan nila ito ng laman at inaabot ang kanyang wallet. Nang makuha na nila ang itim na card ay pinunasan nila ito ng tissue paper at iniabot kay Elliot. Gayunpaman, hindi niya kinuha ang card. Sa halip, hinayaan niyang kunin ito ni Ray. Samantala, umakyat ang isa sa kanyang mga bodyguard at bumaba ilang sandali matapos niyang mahanap ang relo ni Elliot at ibinalik ito sa kanya. Nang makita ni Hailey ang kanilang ginagawa, nawalan siya ng malay at sumigaw, hindi, walang sino man sa inyo ang makakaalis sa akin. Akin silang lahat, deserve ko sila, Elliot. Utang mo sa akin, kaya hindi mo sila maaalis sa akin. Habang gustong yakapin ni Hailey ang hita ni Elliot para makiusap na huwag kunin ang mga ari-arian nito, agad siyang pinigilan ng dalawa nitong bodyguards para hindi ito makalapit kay Elliot. Kunin ang lahat ng kanyang ari-arian at itapon ang mga ito. Nagnganga ang ngipin ni Elliot, inutusan ang kanyang mga guard na kunin ang lahat kay Hailey. Agad na tinakpan ni Hailey ang kanyang kwintas gamit ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay naiwang dilat sa takot. Kung tutuusin, hindi niya ibibigay ang isang kwintas na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyon, ngunit maya-maya,
isang bodyguard ang lumapit habang ang dalawa pa ay itinulak siya sa lupa. Napahiya si Hailey, napasigaw ng malakas. Hindi mo magagawa sa akin ito. Hindi mo ito magagawa sa akin, Elliot. Tulungan mo ako. Ray. Masakit. Elliot. Sa kabila ng masasakit na sigaw ng ginang, ang tingin ni Elliot ay walang anumang simpatiya, tanging lamig at pagwawalang bahala dito. Mabilis na tinanggal ng gwardya ang kwintas ni Hailey, pati na rin ang kanyang brilyante na pulse earrings, diamanteng relo, at singsing na diamante. Pagkatapos nito, inabot ng gwardya ang kanyang handbag, kung saan inilagay nito ang kanyang cellphone at mga dokumento ng pagkakakilanlan bago ito ibinalik sa kanya. Sa magulo niyang buhok, nakita si Hailey na nakaupo habang umiiyak sa sahig habang masama ang tingin kay Elliot. Kung alam kong napakawalang puso mo noong sinipungan mo ako 5 taon na ang nakakaraan, hindi na sana ako nag-abala pang iligtas ka, Elliot. Kahit anong reklamo ni Hailey, ang mga mata ni Elliot ay napuno lamang ng puot habang siya ay tila walang emosyon. Ikaw ang nagpatayo kay Anastasia 5 taon na ang nakakaraan, at ngayon ay sinubukan mong patayin ang aking lola. Silang dalawa ang babaeng pinakamamahal ko. So you should consider yourself lucky that you're still breathing right now. Miss Seymour, may itatanong sana ako sa iyo. Bakit mo inutusan ang mga guard sa Abyss Club na sunugin ang server room? Anong tinatago mo? Sinamantala ni Ray ang pagkakataon at nagtanong. Nag-iba ang mukha ni Hailey nang matatakot siyang tumingin kay Ray. Wala akong ginawang ganyan. Anong hindi mo sinasabi sa amin? Tanong ni Elliot kay Hailey. Nang marinig ang tanong ni Elliot, natakot si Hailey nang mapagtanto na sinimulan na ng una na imbestigahan ang insidente 5 taon na ang nakalilipas. Dahil doon, nagpapasalamat siya na kumilos siya sa lalong madaling panahon upang sirain ang ebidensya, o ang kanyang mga kasinungalingan ay matagal nang nalantad. Oo, ginawa ko iyon dahil ayokong may makaalam na natulog ka sa akin. Sinubukan ni Hailey na patawarin si Elliot sa pamamagitan ng isang dahilan, ngunit ang lalaki ay hindi kumbinsido sa kanyang perfunctory na paliwanag. Hindi ako naniniwala sa mga salita niya. Hindi talaga sila kapanipaniwala, at sigurado akong higit pa ang alam niya kaysa sa ginagawa niya. Kabanata 434. Sa kabilang banda, itinuring ni Ray na isang magandang bagay para kay Elliot ang pagharap kay Hailey tungkol sa insidente 5 taon na ang nakalilipas. Sa pamamagitan nito, hindi na nagawang magpagulo ni Hailey sa pangalan ng nangyari noon. Maya-maya, tumayo si Elliot, tila pagod na tumingin sa mukha ni Hailey habang lumingon sa kanyang bodyguard. Paalisan mo siya sa aking mansyon. Please huwag mong gawin sa akin ito, Elliot. Pakiusap, huwag. Pasensya na po, natuto na ako sa mga pagkakamali ko ngayon, kaya patawarin mo ako. Bumangon si Hailey sa takot na paraang, gustong bumagsak sa yakap ni Elliot. Gayunpaman, nang isang talampakan na lamang ang layo nito sa kanya, tumigil siya sa kanyang paglalakad. Lumalabas na si Elliot ay walang pakialam ngunit nananakot na tingin kay Hailey, tinakat siya sa kanyang prominenteng katayuan. Kasabay nito, hindi nang ahas si Hailey na humakbang pasulong na para bang mahuhulog na siya sa gilid ng bangin kahit na ilang dipo lang ang layo niya sa lalaki. Ako na mismo ang aalis dito. Naikuyom ni Hailey ang kanyang panga. Iniisip na dapat niyang gawin ang isang huling bagay na ipagmamalaki niya sa harap ni Elliot. Samantala, hindi niya maiwasang isipin kung mas mabuting pakikitunguhan siya ni Elliot pagkatapos nitong kumalma mula sa kanyang galit. Kaya naman, habang naglalakad siya palapit sa pinto, inaabangan niyang marinig si Elliot na tumatawag sa kanya bilang pakikiramay, ngunit sa huli, hindi natupad ang kanyang hiling. Sa halip, naramdaman na lang ni Hailey ang isang pares ng malamig na mga mata na nakadikit sa kanya habang palabas siya ng pinto. Nang makalabas siya ng mansyon, lumingon siya sa likod at pumasok sa malaking bahay na tinitirhan niya nitong nakaraang 6 na buwan. Ang lugar ay parang isang kastilyo para sa kanya, at siya ay nasiyahan sa isang buhay na yaman at kaginhawaan tulad ng isang prinsesa na inalagaan ng kanyang mga tagapaglingkod. Pagkatapos, nang pagmasdan niya ang Ferrari na sa tingin niya ay sa kanya, hindi niya maiwasang malungkot na makitang inalis ito sa kanya, kasama ang lahat ng iba pang pag-aari niya ilang minuto lang ang nakalipas. Ngayong bumalik na siya sa pagiging normal na tao na walang natitira, pinagsisisihan niyang hindi niya inilipat ang ilan sa mga ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan at itinago ang ilan sa mga mamahaling alahas sa kanyang bahay.
Kung tutuusin, hindi niya akalain na balang araw ay magiging kawawa siya. Sa kaibuturan niya, binugbog niya ang sarili at nagsisisi na sinaktan niya ang isang taong inosente. Kung wala akong ginawang masama sa sinuman, ine-enjoy ko pa rin ang lahat ng ito. Ano ba itong nagawa ko? Gayunpaman, mabilis na tinanong ni Hailey ang kanyang sarili kung paano hindi mabulag ang isang babae sa kanyang maling akala na pantasya pagkatapos makilala ang isang lalaking tulad ni Elliot. Well, sa palagay ko ay hindi. Isang bagay na maswerte para sa isang ginang na tretuhin ng mabuti ni Elliot. Sa halip, it's a misfortune in disguise dahil mababaliw siya nito dahil mas nanaisin niyang pakasalan si Elliot kaysa dati. Pagkatapos, napagtanto ni Hailey na ang kanyang kabaliwan ay nagsimula ang lahat sa kanyang pag-ibig kay Elliot, kaya naman ginawa niya ang lahat para mapagtagumpayan siya kahit na sa kalaunan ay humantong sa kanyang pagbagsak. Maya-maya, tumangala si Hailey at nakita si Elliot na nakatayo sa tabi ng bintana. Samantala, ang lalaki naman ay parang ang gwapo at gwapo gaya ng karaniwan, ngunit naaawa siya sa sarili dahil wala na siyang pagkakataong hilingin man lang na makita siya. Pagkalabas ng mansyon, napagtanto niya na ang tanging mahalagang bagay ay ang damit na suot niya sa sandaling iyon. Total, daan-daang libo na ang ginastos niya sa pagbili ng kanyang Amerikana at 10,000 sa kanyang sapatos at handbag, ngunit maliban sa mga bagay na iyon, wala na siyang ibang natitira sa kanya. Sa loob lang ng isang araw, nawala ang lahat kay Hailey at bumalik sa dati niyang pamumuhay. Sa isiping iyon, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha habang sinusumpa niya sina Elliot at Anastasia, umaasang magdurusa sila ng husto hanggang sa sila ay mamatay. She then curled her lips upward and smiled since she was planning to keep Anastasia in the dark about Elliot's identity as her son's father. Kasabay nito, natuwa siya sa kawalan ng kamalayan ni Elliot tungkol sa aktwal na pagkakakilanlan ni Jared, na nakahanap ng kagalakan sa katotohanan na inakala ni Elliot na si Jared ay anak sa labas ni Anastasia sa ibang lalaki nang sa katunayan ay anak niya ito. Ako lang ang nakakaalam ng sikretong ito, ngunit sayang na itatago ko ito hanggang sa aking huling hininga. Sa panahong iyon, ibubunyag ko ito at pahihirapan sila sa pagsisisi. Gusto kong maalala ni Anastasia na natulog siya kay Elliot minsan noon. Iyon ang tatusok sa kanya na parang pako sa kanyang dibdib, Anastasia at Elliot, pareho kayong mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Malakas na boses ang pagmura ni Hailey sa kanilang dalawa. Hindi nagtagal, nagpa siya siyang manirahan sa isang kalapit na kafe, na nagsisikap na mag-adjust sa kanyang normal na buhay pagkatapos niyang mamuhay ng marangya at comfortable sa nakalipas na 6 na buwan. Sa pag-order sa sarili ng isang tasa ng kape, tahimik niyang nilunok ang hindi kanais-nais na katotohanan ng pagtrato ng masama ni Elliot na ngayon ay naging taong para sa kanya ay walang iba kundi ang puot at sama ng loob. Matapos humigop ng kanyang kape, natulala si Hailey sa lasa. Naalala niyang nag-order siya ng isang tasa ng kape na may masaganang lasa, ngunit wala siyang nalasahan maliban sa kakaibang pahiwatig ng kapetan. May something ba sa kape mo? Bakit ang sarap ng lasa? Naglabas ng galit si Hailey sa waiter. Kabanata 435. Nababaliw sa pera. Lumapit ang waiter at nagtanong, may problema ba sa kape, miss? Anong klaseng kape ang inihain mo sa akin? Ito ay naglalaman ng walang halimuyak. Humingi ako ng hand-brewed coffee. Instant coffee ba ito? Tanong ni Hailey. Talagang hand-brewed coffee ito, miss, paliwanag ng waiter. Ito ang pinakamasamang tasa ng kape na nainom ko. Pagkatapos niyang magsalita, galit na tumayo si Hailey. Habang papalapit siya sa pinto, narinig niya ang pang-iinis sa kanya ng dalawang babae. Sa kabila ng kanyang magandang damit, ang kanyang personalidad ay kakilakilabot. Eksakto, para siyang walang pinag-aralan. Nilinga ni Hailey ang kanyang ulo upang makita ang dalawang babae na tinutuya siya at pinarusahan sila. Anong pinagsasabi mo sa likod ko? Ikaw ba ang tinutukoy namin? We're just talking about a B*Turk na tumatahol kanina. Bakit mo pinagkakasya ang sarili mo sa sinabi namin? Akmang lalakad si Hailey at harapin sila, ikanaway nila ang kanilang mga kamay sa isang tao sa likod niya. Nandito na tayo, mahal. Sa pagkakataong iyon, lumingon si Hailey at nakita ang dalawang malalaking lalaki na naglalakad. Nang makita niya sila, natakot siya at umalis pagkatapos natitigan ang dalawang babae. Pagkatapos niyang lumabas,
Napagtanto niya sa sandaling iyon na wala na siyang karapatang maging mayabang. Nahihirapan pa siyang mabuhay ngayon. Mas madaling lumipat mula sa pagiging matipid tungo sa labis, ngunit hindi sa kabaligtaran. Sa nakalipas na 6 na buwan, wala siyang kaibigan at hindi man lang nakikipag-usap sa kanyang pamilya. Siya ay isang makasarili na tao na hindi kailanman magbabahagi ng anumang bagay na mabuti sa iba. Kaya naman, sa nakalipas na 6 na buwan, abala siya sa pagpapakasaya ng hindi man lang tinutulungan ang kanyang pamilya. Nanatiling mahirap ang kanyang pamilya at nagpupumilit pa rin upang mabuhay. Siya, sa kabilang banda, ay nabuhay sa buhay ng isang prinsesa. Nagpaplastikan siya, nagmaneho ng mamahaling sasakyan, nakatira sa isang marangyang bungalow, at may dalang premium na credit card na may walang limitasyong-limitasyon. Ang pagkikita kay Elliot ay ang kapahamakan na sumire sa kanyang buhay. Sa puntong ito, napansin ni Hailey ang isang pulutong ng mga kotse na lumalabas sa intersection sa kanyang harapan. Ang linya ng Rolls-Royces na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay mukhang kahanga-hanga sa kalsada. Sa katunayan, sila ay pag-aari ni Elliot. Biglang naalala ni Hailey na maaari niyang kunin ang ilan sa mga ito at ibenta dahil puno ng mga mamahaling bagay ang kanyang vilya. Maaaring makaraos siya sandali sa perang natanggap niya mula sa pagbebenta. Gayunpaman, pagkatapos magpara ng taxi papunta sa villa, natuklasan niya na nagbago ang password para sa digital lock ng gate. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinubukang pumasok mula sa kabilang panig, ngunit hindi niya sinasadyang napatayo ang alarma ng babala habang umaakyat. Bilang resulta, napilitan siyang tumakas sa kawalan ng pag-asa. Noong dati siyang tumira rito, tiniyak sa kanya ni Ray na hindi niya kailangang alalahanin ang seguridad nito dahil may warning alarm sa labas ng pader. Kung may pumasok, ang alarma ay mag-aabiso sa tanggapan ng seguridad na agad na mag-aabiso sa istasyon ng pulisya na pagkatapos noon ay magpapadala ng mga opisyal. Nang maalala niya ito, nawalan siya ng pag-asa. Imposibleng may makuha siya sa lugar na ito. Isang dismayadong Hailey ang naglalakad sa kalye nang tumunog ang kanyang telepono. Tumingin siya sa screen at agad na sinagot ang tawag. Hello, Mr. Alan. Paano ang mga bagay na nangyayari sa iyong katapusan? Kailan ako makakabalik muli sa Hogland? Nakipag-ugnayan na kami sa may katuturang awtoridad, Miss Seymour, at nag-ayos kami ng oras para sa iyo. Gayunpaman, kailangan mo munang magbayad ng bayad sa pagsusulit. Magkano yan? Hindi ito marami sa iyo. 100,000 lang. Ano? 100,000 para sa bayad sa pagsusulit. Gusto kong kasuhan ang ospital dahil sa pagkawala ng panlasa ko, pero naglakas loob pa rin siyang humingi ng bayad sa pagsusuri. Sigaw ni Hailey at parang babagsak na siya. Miss Seymour, halos 2 milyon ang inoperasyon mo, kaya syempre magiging ganito kalaki ang bayad sa pagsusuri. Higit pa rito, kung balak mong aidmanda ang ospital, dapat mayroon kang hindi bababa sa 1 milyon na nakalaan para sa mga legal na bayarin. Nabaliw ito nang marinig niya iyon. Ano, nababaliw lang kayong lahat sa pera. Sila ang dapat magbayad sa akin. Paumanhin, Miss Seymour. Ang kontrata, na iyong nilagdaan, ay malinaw na nagsasaad na ikaw ay magtataglay ng lahat ng kahihinatnan kabilang ang anumang mga epekto. Kung gusto mong gumawa ng higit pang mga pagbabago sa kung ano ang ginawa, kailangan mong magbayad para sa mga karagdagang paggamot. Asar, bulalas niya. Sa puntong iyon, pinagsisisihan ni Hailey ang kanyang plastic surgery. Hindi niya kayang bayaran ang bayad para mapanatili ang kanyang ginawa sa hinaharap. Kahit na para sa kanyang kasalukuyang pagkawala ng panlasa, hindi niya nagawang aidmanda ang mga ito, at lahat ng ito ay nangyari sa loob ng 2 buwan ng kanyang operasyon. Kabanata 436. Pakasalan siya. Nasa kalsada ang sasakyan at si Elliot ay nakaupo sa passenger seat, mukhang pagod na pagod. President Presgrave, saan mo gustong pumunta? Tanong ni Ray. Ang unang naisip ni Elliot ay ang hanapin si Anastasia. Gayunpaman, ipinaalam niya sa kanya na hindi siya pupunta sa kanyang bahay ngayon, kaya wala siyang ideya kung saan siya dapat pumunta. Puntahan natin si Lola sa ospital. Ang totoo, nag-aalala siya sa kalusugan ni Harriet. Sa tingin ko, dapat mong ipaalam kay Miss Tillman kung paano mo hinarap si Hailey, President Presgrave, kung sakaling makahanap si Hailey ng mga paraan upang magdulot ng gulo kay Miss Tillman, mungkahi ni Ray. Pinag-isipan ni Elliot ang sinabi ni Ray bago sinabing,
Let's go Anastasia's place, then. Samantala, naghahanda ng hapunan si Anastasia nang makatanggap siya ng tawag mula kay Elliot, na nagsabing darating siya. Tinanong niya kung dito siya maghahapunan, na sumagot siya, maaari mo rin bang ihanda ang aking bahagi? Dahil hindi pa siya naghahanda ng hapunan, binanggit niya ang, halika. Tuwang-tuwa si Francis nang malaman na darating si Elliot, dahil ang ibig sabihin nito ay nakipagkasundo na si Anastasia sa lalaki. Maghanda ka pa ng pagkain, Anastasia, bili ni Francis. Isasama ko si Jared sa labas. Sure, nakangiting sagot ni Anastasia. Hindi nagtagal ay tumunog ang phone ni Francis na naiwan sa mesa. Nagulat si Anastasia, dahil hindi niya inaasahan na hindi dadalhin ni Francis ang kanyang telepono. Naglakad siya para tingnan at nang makita niya kung sino ang tumatawag ay sinagot niya ito. Ngunit bago pa siya makasagot, sumigaw ang nasa kabilang linya, gusto mo pa bang manirahan dito, Francis? Bumalik ka sa bahay ni Anastasia, binabantayan ang kanyang anak, hindi ba? Hindi ka nananatili sa bahay buong araw-araw-araw, kahit nasa katapusan ng linggo. Naaalala mo pa ba ang bahay natin? Napakunot ang noo ni Anastasia sa narinig. Si Naomi pala ay mukhang hindi kontento sa pagdating ni Francis para bantayan si Jared. I bet he would need to face her naging pagbalik niya mamaya. Nandito si Anastasia, Naomi. Ang tatay ko ay namamasyal sa ibaba, boses ni Anastasia. Anastasia, ano ang ibig mong sabihin sa paghiling sa aking asawa na umalis araw-araw? Sinusubukan mo bang paghiwalayin kami? Anong masamang plano ang mayroon ka? Agad siyang pinarusahan ni Naomi. Hindi ko sinasadya iyon. Gusto ko lang nabantayan niya si Jared saglit. Dapat hindi mo nakuha ang iyong anak kung wala kang oras para alagaan siya. Galit na tugon ni Naomi. Nagalit iyon kay Anastasia. Siya ang aking ama, kaya bakit hindi niya maalagaan ang aking anak? Sige, hayaan mo siyang alagaan ang anak mo hanggat gusto mo. Baka isang araw hiwalayan ko na lang siya. Banta ni Naomi. Nang marinig iyon, nagkaroon ng gana si Anastasia na kausapin ang ibang babae, ngunit ayaw niyang gawing mahirap ang mga bagay para kay Francis, nagugugol ng kanyang buhay kasama si Naomi. Kaya naman, sinabi niya, hihilingin ko sa kanya na umuwi ngayon. Binabalaan kita, Anastasia. Mas mabuting huwag kang mag-isip tungkol sa kumpanya ng iyong ama. Hindi ito pag-aari mo lamang. May shares din kami ni Erica. Kung balak mong kunin ito bilang sa iyo, tiyak na hindi kita bibitawan. Ibinaba na ni Naomi ang telepono nang matapos siyang magsalita. Si Anastasia, gayunpaman, ay hindi kailanman nagtanim ng ganoong pag-iisip. Kaya lang, responsibilidad na niya ngayon ang negosyo ni Francis. Wala siyang choice kundi tulungan si Francis na mawala ang stress nito. Nang bumalik si Francis hindi nagtagal, hiniling siya ni Anastasia na bumalik sa kanyang bahay para sa hapunan. Alam niya rin na tiyak na hindi masisiyahan si Naomi dahil buong linggo siyang nakikisalamuha at hindi masyadong umuwi. Sige, uuwi na ako. Alagaan mong mabuti si Jared. Tapos umalis na si Francis. Hindi nagtagal, dumating na si Elliot. Namiss kita ng sobra, Mr. Presgrave. Isang araw na lang mula nang huli mo siyang makita. Ano ang dapat mong mamiss? Nakangiting sabi ni Anastasia. Tila mas naging attached si Jared kay Elliot kaysa sa kanya. At nagseselos siya dito. Namiss ko lang siya. Sagot naman ni Jared na nakapout ang bibig. Nang makita iyon, ibinaba ni Elliot ang kanyang ulo. Pagkatapos ay binuhat niya si Jared sa kanyang mga bisig at binigyan ng halik ang bata. Miss din kita. Gusto ko sanang iuwi kayong dalawa pero tumanggi ang nanay mo. Mr. Presgrave, pakasalan mo na lang ang nanay ko. Magiging asawa mo na siya. Malakas na sabi ni Jared. Narinig ni Anastasia, na nasa kusina, ang lahat ng sinabi niya, at nakita siyang nakakatuwa. Paglabas niya, binigyan niya ito ng masamang tingin at sinabing, huwag kang magsalita ng kalokohan, Jared. Gusto ko rin. Kung pumayag siya, mapapangasawa ko siya kaagad. Nay, narinig mo ba ang sinabi ni Mr. Presgrave? Please pumayag ka, sabi ni Jared sabay takbo papunta sa kusina. Kabanata 437. Ang mga Seymours. Narinig iyon ni Anastasia, ngunit ayaw niyang lumabas. Umupo si Elliot sa sofa kasama si Jared, paminsan-minsan ay naririnig ang anumang nangyayari sa kusina.
Napagtanto niya na in love na talaga siya sa ganitong makamundong buhay. Kasabay nito, naghanda si Anastasia ng maraming pagkain. Inihanda na rin niya ang bahagi ni Francis, ngunit 3 na lang sila ngayon. Si Jared ay maingat na nagsandok ng pagkain para kina Anastasia at Elliot habang sila ay kumakain. Tumingin sa kanya si Anastasia, pagkatapos ay kay Elliot, at napagtanto niyang magkamukha sila ng mag-ama. Nang matapos ang kanilang hapunan, si Anastasia ay abala sa paglilinis ng kusina, habang si Elliot ay nakatayo sa may pintuan, naghihintay sa kanya. May sasabihin ka ba sa akin? Naglakad siya palabas, pinunasan ang kanyang mga kamay. Binaawi ko lahat ng binigay ko kay Hailey. Hindi ko na siya gustong makita muli mula ngayon. Nagulat si Anastasia sa narinig. Bakit? Si Hailey ang nagpapalit ng gamot ni Lola, na naging dahilan ng pagkahimatay ni Lola sa pagkakataong ito. Gusto niyang saktan si Lola. Hindi makapaniwala si Anastasia sa kanyang narinig, at ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at nagtanong, ano? Pinalitan ni Hailey ang gamot ni Old Madam Presgrave. Bakit niya ginawa iyon? Aside from her evil nature, I'm guessing she wanted to frame you with this. Sa kabutihang palad, na-install ang mga surveillance camera sa lugar kung saan inihanda ang gamot, at lahat ng kanyang mga aksyon ay naidokumento. Kung hindi, walang alinlangan na akusahan kanya sa paggawa nito. Madawit sana si Anastasia sa kaso kung hindi pinalad si Elliot para makuha ang ebidensya. Maganda ang pakikitungo ng lola mo sa kanya, pero balak pa rin niyang saktan siya. Napakasama niyang babae. Nakaramdam ng matinding galit si Anastasia kay Hailey. That being the case, you need to guard against her if ever makita mo siya in the future. Natatakot ako na baka mabaliw siya at masaktan ka. Paprotektahan niya ito, ngunit kailangan din niyang pangalagaan ang sarili. Hindi siya maaaring nasa tabi niya ng 24 na oras sa isang araw, gaano man siya kalakas. Gagawin ko. Nasaan siya ngayon? Pinalayas ko siya at binawi lahat ng mga bagay na ibinigay ko sa kanya. She doesn't deserve all that, malamig na sagot ni Elliot. Nang marinig iyon, naramdaman ni Anastasia na iyon ang kabayaran ni Hailey sa lahat ng pinsalang ginawa niya. Hindi man lang siya kwalipikado bilang tao. Maaaring patawarin siya ni Anastasia sa insidente 5 taon na ang nakalilipas, ngunit si Hailey ay lumala hanggang sa punto kung saan sinusubukan niyang saktan si Harriet sa pamamagitan ng pagpapalit ng gamot. Iyon ay isang karumal-dumal na krimen. Pagkatapos ng lahat, si Harriet ang pinakamamahal na lola ni Elliot. Kinagabihan, tila ayaw umalis ni Elliot. Hindi rin siya hiniling ni Anastasia na umalis, bagkus ay inayos niya lamang ang kanyang higaan para makapagpahinga siya dahil pagod siya pagkatapos ng mahabang araw. Tunay nga, lubos na ikinatuwa ni Elliot. Mas maganda ang pakikitungo niya sa akin ngayon, naisip niya. Samantala, sa bahay ng mga Seymours, silang 5 ay naninirahan sa isang luma at masikip na lugar. Si Hailey ay may 2 nakababatang kapatid, isang kapatid na babae at isang kapatid na lalaki. Parehong mababa ang sweldo ng kanyang mga magulang, ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang isang katulong at ang kanyang ama bilang isang construction worker. Sa kabila ng katotohanan na siya ay may kaya sa nakaraang 6 na buwan, hindi niya natulungan ang kanyang pamilya sa pananalapi dahil kinasusuklaman niya ang mga ito. At ngayon, sa pagbabalik niya, nagsimula siyang umiyak ng hihinayang. Bakit ang selfish ko? Bakit hindi ko sila tinulungan financially o bumili ng mas malaking bahay para sa kanila noong mayaman ako noon? Hindi na sila babawiin ni Elliot kung ginawa ko iyon. Sino ka? Ang nanay ni Hailey, si Valerie, ay lumabas sa bahay upang itapon ang mga basura. Nang makita si Hailey sa ilalim ng maliwanag na liwanag, hindi nakilala ng matandang babae ang kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, si Hailey ay nagkaroon ng plastic surgery at iba na ang hitsura ngayon. Mom, it's me, Hailey, mahinahong sabi ni Hailey. Ano, Hailey, ikaw, nagkaroon ka na ba ng plastic surgery? Saan mo nakuha ang pera mo? Sigaw ni Valerie kay Hailey matapos mapagtantong anak niya ang babaeng nasa harapan niya. Nagalit iyon kay Hailey. Laging ganito ang pamilyang ito. Ako ang laging pinapagalitan. Bakit hindi mo ginamit ang perang ginastos mo sa plastic surgery para makatulong sa pamilya? Isa kang walang utang na loob na bata. Dapat hindi na kita pinalaki noong una. Bakit ka bumalik ngayon? Si Hailey, masyadong, tumugon sa isang sumigaw,
Fine. Hindi na ako babalik. Mamamatay na lang ako sa labas kung iyan ang gusto mo. Tumalikod siya at tumakbo palayo nang matapos niya ang kanyang sasabihin. Nagulat si Valkyrie dahil doon. Bagamat napipilitin siyang ituloy si Hailey, alam niyang walang pinagkaiba sa pamilya kung kasama man sa pamilya ang anak niyang ito o wala. Kabanata 438. Ang relo. Si Hailey ay palaging standoffish at mahilig magpalabas mula pagkabata. Kaya naman, ang kanyang pagbabalik ay magiging pabigat lamang sa kanilang pamilya. Higit pa rito, wala silang ideya kung nasaan siya sa nakalipas na 6 na buwan. Kinailangan pa nilang humingi ng pera sa kanya noon. Samantala, pumasok si Hailey sa isang shopping mall pagkatapos umalis sa bahay ng mga Seymours. Siya ay nagnanais para sa isang nakasisilaw na lokasyon. Pumasok siya sa isang branded store. Dahil puro branded ang kanyang bag at damit, masiglang binati siya ng mga tindera. Miss, ito na ang latest design namin. Gusto mo bang subukan? Dahil doon ay naging sentimental si Hailey. Maaari niyang kunin ang anumang gusto niya ilang araw na ang nakalipas nang hindi iniisip ang halaga, ngunit ngayon ang halaga ng sapatos ay lampas na sa kanyang makakaya. Ang isang pares lang ng sapatos ay nagkakahalaga ng mahigit 6,000. Gulong-gulo ang isip niya nang lumabas siya ng shop. Nais niyang magmakaawa kay Elliot na ibalik sa kanya ang mayamang buhay. Saan ako pupunta ngayon? Nagtaka siya. Bigla niyang naalala si Erica. Si Erica lang ang pwedeng kumuha sa kanya ngayon, pero para magawa niya iyon, hindi may palom ni Hailey sa kanya na pinutol na ni Elliot ang lahat ng gastusin niya sa pamumuhay. Sa katunayan, dumating si Erica upang sunduin siya pagkatapos ng isang tawag, at pareho silang bumalik sa Tillman residence. Sa loob ng bahay, nakita ni Hailey ang mga gamit na binigay niya noon kay Erica. Hindi niya gusto ang mga ito noon, ngunit ngayon ay desperado siyang makuha ang mga ito. Si Erica naman ay walang ideya na nasa desperado na si Hailey ngayon. Akala niya ay nalulungkot lang si Hailey. Bakit ang lungkot mo, Hailey? Tanong ni Erica, habang nakahiga sa kama, matapos makita ang maputlang mukha ni Hailey. Walang gaano. Agad na pinatay ni Hailey ang mga ilaw at sinabing, matulog na tayo. Isang bahid ng puot ang sumilay sa kanyang mga mata sa dilim. Mahal na mahal ni Elliot si Anastasia. Kung may nangyari sa kanya, tiyak na mababaliw siya. Dahil wala nang saysay ang buhay ni Hailey, gusto niyang kalagkarin si Anastasia kasama niya sa libingan at iwan si Elliot na mag-isa sa mundong ito. Samantala, si Elliot ay natutulog sa kama ni Anastasia, at hindi siya nagising hanggang kinaumagahan. Sa kanyang kama lamang siya nakakatulog ng ganoon kasarap. Malapit na ang Pasko, at ang buong lungsod ay nagdidilig dahil sa Kapaskuhan. Isang linggo na lang bago ang bisperas ng Pasko at nagsimula na ring maging abala si Elliot. Kinabukasan pagkatapos ng hapunan na magkasama sila, bumalik sina Anastasia at Jared sa villa ni Elliot. Bagamat hindi binigyan ni Elliot ng opisyal na katayuan si Anastasia, ang pamumuhay kasama niya ay naging pangalawang kalikasan sa kanya. Makalipas ang 3 araw, pumasok si Ray sa opisina ni Elliot na may dalang kahon ng relo na naglalaman ng relo na kinuha nila kay Hailey. Ang relo ay nalinis ng mabuti, Pangulong Presgrave. Kinuha ni Elliot ang relo kay Ray. Dahil ito ang regalo sa kanya ng kanyang lola sa kaarawan maraming taon na ang nakalilipas, palagi niya itong itinuturing na isang kayamanan. Minsan ay naisipan niyang ibigay ito kay Hailey, pero ngayon, gusto na lang niyang itago ito para sa sarili niya. Pagkatapos ng oras ng trabaho, ibinalik ni Elliot ang relo sa villa. Nang marinig ni Anastasia ang kanyang sasakyan, lumabas siya sa kanyang silid upang hanapin siya. Kumatok siya sa kwarto niya at pagpasok niya ay nakita niya itong may hawak na relo sa kamay. Nagtataka, nakangiting tanong niya. Bumili ka na naman ng bagong relo. Hindi. Isa itong lumang relo na ibinigay ni Lola. Gayunpaman, inalis ni Elliot ang katotohanan na binawi niya ito kay Hailey, sa takot na baka magalit si Anastasia kapag nalaman ito. Nang marinig ang sinabi nito, kinuha niya ang relo at tinitigan ito ng ilang oras. Tapos, sabi niya, it looks exquisite. Dapat mahal din. Mga 10-10 milyon. Muli niya itong nilinggan pagkatapos niyang marinig iyon. Hayaan mong suriin ko ito at maramdaman kung ano ang pakiramdam ng paghawak ng 10-10 milyon sa aking kamay. Nang mapansin na nagustuhan niya ito, sinabi ni Elliot, ibibigay ko ito sa iyo.
Hindi. Paano ko kaya matatanggap ang ganoong kamahal na bagay mula sa iyo? Kahit kunin ko ito, hindi ako maglalakas loob na maubos ito. Mag-iimbita lang ako ng mga snatch thieves kapag napagod ako ng walang bodyguard. Nakangiting tugon ni Elliot. Kung ganoon, mag-aayos ako ng 20 bodyguard para sa iyo. Maaari kang magsuot ng anumang relo na gusto mo. Ayoko. Mas gusto ko ang normal na buhay, ani Anastasia habang umiiling. Pagkatapos ay dinala siya nito sa kanyang aparador. May napakalaking glass display na naglalaman ng lahat ng kanyang mga relo, at inilagay niya ang relong hawak nito. Kumikislap ito sa maliwanag na liwanag. Dahil sa refraction ng mga ilaw, ang ulo ng lobo dito, na karaniwang kumikinang sa dilim, ay naglalabas din ng mahinang liwanag. Kabanata 439. Nowhere to go. Habang nakasandal si Anastasia sa glass display at hinahangaan ang kanyang koleksyon, nakaramdam siya ng mainit na sensasyon sa likod niya. Nang lumingon siya, sinalubong siya ng matinding titig ng lalaki. Ang apoy sa kanyang titig ay hindi mapag-aalinlanganan. Naiintindihan niya kung ano ang iniisip ni Elliot, bilang isang normal na 28 taong gulang na lalaki, sa sandaling ito. Gayunpaman, biglang tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang screen at nakita niya ang pangalan na kinaiinisan niya. Mula kay Hailey ang tawag. Nakita rin ito ni Anastasia, at agad niyang inangat ang ulo at gustong itanong kung sasagutin ba nito ang tawag. Gayunpaman, tinanggihan ni Elliot ang tawag at hinarangan ang numero ni Hailey. Alam ni Anastasia na, sa kabila ng kanilang nakaraang one-night stand, ang ginawang pananakit ni Hailey sa kanyang lola ay lubos na hindi katanggap-tanggap kay Elliot, at sa paggawa nito, hindi na niya ito makikitang muli. Nang mapansing wala siya sa magandang mood, niyakap siya ni Anastasia at sinabing, maghahanda ako ng hapunan ngayong gabi. Ano ang gusto mong makuha? Natutuwa ako sa anumang niluto mo. Niyakap siya ni Elliot pabalik, idiniin siya sa dibdib niya para magkayakap sila ng mahigpit. Ang tanging naamoy ni Anastasia habang nakabaon siya sa kanyang mga bisig ay ang kanyang hormonal scent, at narinig niyang sinabi nito sa tabi ng kanyang tainga, pero ikaw ang paborito kong ulam sa lahat. Sa pagkakataong iyon, nakangiting itinulak siya nito palayo. Paumanhin, Pangulong Presgrave, ngunit ang gayong ulam ay hindi magagamit ngayong gabi. Lumabas siya ng silid matapos ang kanyang mga salita, naiwan itong nakangiting mag-isa sa silid. Naging matyaga si Elliot na maghintay sa kanyang ninanais. Madilim ang gabi sa labas. Lahat ng iba pang mga relo sa glass display ay dimly lit, tanging ang relo na tinitingnan nila kanina ay may ulo ng lobo, naglalabas ng dominanteng aura. Samantala, malungkot na nakaupo si Hailey sa isang bangko sa malamig na kalye. Ilang beses na siyang tumawag, ngunit walang sumasagot sa mga tawag niya. Alam niyang hinarang siya ni Elliot. Umihip ang malamig na simoy ng hangin, at agad niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang sarili. Ngayon lang niya napagtanto na ang mamahaling damit na suot niya ay hindi idinisenyo upang makayanan ang malamig na panahon, dahil hinding-hindi mapipilitang manirahan sa lansangan ang mga may kakayahang bumili nito. Biglang may naisip siyang ibang tao, at dinial niya ang numero ng telepono ni Daniel gamit ang kanyang telepono. Hello, parang malayo ang boses niya. Si Hailey naman. Pwede ba akong matulog sa lugar mo, Daniel? Nakagat ang labi niya, hiniling niya. Miss Seymour, pasensya na, pero hindi na tayo magkakontak. Paano mo ako nagagawang ganito, Daniel? Maraming beses na kaming natulog ng magkasama. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Kung hindi ako nagkakamali, Hailey, ikaw ang laging nag-first move. Sinong lalaki ang tatanggi sa babaeng nagkusa? Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman para sa'yo. Si Daniel ay tinanggal ng Presgrave Group, at sinisi niya si Hailey sa pagkawala ng ganoong sweldo at magandang trabaho. Daniel, you're such a bastard, saway niya. Nagustuhan kita bago ka nagpaplastikan. Gayunpaman, ngayong naoperahan ka na, sa tingin ko ay nakakadiri na ang iyong mukha ay puno ng prosthetics. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, mukha kang multo kapag umiiyak ka. Ang kanyang mga salita ay nagpagalit kay Hailey hanggang sa punto kung saan ang kanyang mukha ay namula at akala niya ay magbubuga siya ng gasket. Likas na maganda si Anastasia, pero ang sa iyo ay gawa ng tao. Huwag mong isipin na ikumpara ang iyong sarili sa kanya. Hinding-hindi mo mapapantayan ang kagandahan niya sa buong buhay mo.
Naglabas si Daniel ng mas masasakit na salita. Iyan ay walang katotohanan. Sa lahat ng paraan, hindi ako mas masama kaysa sa kanya. Galit na sigaw ni Hailey. Buti na lang gumising ka. Si Pangulong Presgrave ay hindi interesado sa iyo mula pa noong una. Ang hamak na babae na tulad mo ay gustong maging prinsesa, ngunit kahit nakasuot ng korona, nakakatuwa ka. Manahimik ka, Daniel Lancaster. Wala kang karapatang makipag-usap sa akin sa ganoong paraan, galit niyang tanggi. Huwag mo na akong tatawagan. Well, ngayong may bagong hitsura ka mula sa operasyon, baka mabuhay ka kung ibebenta mo ang iyong sarili. Asar, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nanginginig sa galit, itinirit ni Hailey ang dalawang salitang ito at ibinaba ang tawag. Kabanata 440. Pagkawala ng sense of smell. Maaaring manatili si Hailey sa lugar ni Erica, ngunit alam niyang sandali na lamang bago matuklasan ni Erica na wala na siyang anumang bagay. Dahil dito, nagmamadaling humanap ng ibang matutuluyan ang una bago iyon. Nakaupo si Naomi sa sofa at nanunood ng telebisyon nang bumalik si Hailey sa Tillman residence. Sinabi sa kanya ni Erica na mayaman na si Hailey, kaya magalang siya sa kanya tuwing nakikita siya. Hello, Hailey, bumalik ka na. Nasa itaas si Erica. Salamat, Naomi. Isang ngiti ang ibinigay ni Hailey sa kanya. Magaling na ang operasyon mo, Hailey. Mas maganda ka ngayon. Naiinggit si Naomi kay Hailey at naramdaman niyang kahawig ni Hailey si Anastasia. Dahil doon, nagkunwaring ngumiti si Hailey, ngunit nakakaramdam siya ng kakilakilabot sa kaibuturan. Imbes na advantages, itong mukha niya ngayon ang nagdala sa kanya ng maraming mali siya. Nasa kwarto niya si Erica, nag-e-eksperimento sa bago niyang pabango. Nang mapansin niya si Hailey, tuwang-tuwa siyang napabulalas, Hailey, halika dito at subukan mo. Ang bango ba ng Chanel No. 5 ay kaaya-aya? Pumayag naman si Hailey. Gayunpaman, nang i-spray ito ni Erica sa kanya, ang tanging naramdaman niya ay bahagyang basa sa kanyang mukha na hindi gaanong mabango. Totoo ba ito? Tanong niya kaagad. Nakasuot siya dati ng Chanel No. 5, kaya bakit hindi niya ito makilala ngayon? Siyempre genuine. Nagtanong ako sa isang tao na bumili ng para sa akin sa ibang bansa. Mabango yata. Muli itong ini-spray ni Erica pagkatapos niyang sabihin. Talagang gusto ko ang halimuyak na ito. Parang may naisip si Hailey, nanlaki ang mga mata niya, agad niyang kinuha ang pabango at sinabuyan sa buong mukha niya. Gayunpaman, ang tanging naramdaman niya ay mga patak ng tubig sa kanyang mukha at isang napakamahina, kung hindi wala, halimuyak na amoy. Pilit niyang inaamoy iyon ngunit wala siyang nakuha. Ano ang nangyayari? Bakit hindi ko ito maamoy? Hailey, anong nangyari? Sa takot, pumunta si Hailey sa dressing table ni Erica at nag-spray ng isa pang pabango sa kanya, ngunit pareho ang resulta. Wala siyang matukoy na amoy. Nang mapagtanto niya ito, yamakap siya sa kanyang ulo at sumigaw bago tumingkayad sa sahig at umiyak. Anong problema, Hailey? Napatingin sa kanya si Erica na nagtataka. Kasabay nito, kinuha niya ang mga bote ng pabango sa kamay ni Hailey, sa takot na malaglag ni Hailey ang kanyang bagong binili na pabango. Si Hailey ay isang matigas ang ulo, kaya tumanggi siyang sabihin sa sino man ang tungkol sa kanyang mga hindi magandang pangyayari. Natatakot siyang mababa ang tingin. Dahil dito, hindi niya ipinaalam kay Erica na nawalan siya ng panlasa, ang nakakatakot pa ay natuklasan niyang nawalan na rin siya ng pangamoy. Hindi nakakagulat na wala siyang gana nitong mga nakaraang araw. Anumang pagkain ay hindi kaaya-aya sa kanya, at napagtanto niya ngayon na ito ay dahil sa pagkawala ng kanyang amoy. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo, Hailey? Napakurap si Erica sa gulat. Nakakatakot talaga ang ugali ni Hailey. Dahil doon, tumayo si Hailey at sinabing, okay lang ako. Sa puntong iyon, ang kanyang mga mata ay namumula. Binigyan mo ako ng shock. Well, matagal ko nang hinihintay ang pabango na ito at sa wakas nakuha ko na ito ngayon. Si Erica ay muling nag-spray ng pabango pagkatapos ng kanyang mga salita at natuwa dito. Si Hailey naman ay naiingit. Napagtanto niya ngayon kung gaano kahanga-hanga ang maging isang normal na tao, na may buo na pangamoy at panlasa. Ngunit nawala sa kanya ang lahat. Binalaan nga siya ng doktor bago ang operasyon na magkakaroon ng mga side effect dahil malawak ang operasyon,
Ngunit hindi niya pinansin ang lahat ng iyon at iginiit na magpatuloy upang maging mas maganda at maakit si Elliot. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagkuha ng ninanais na epekto. Ngayon, parang pinarurusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang kasakiman. Haharapin ni Hailey ang labis na mga legal na bayarin at isang buhay ng kahirapan. Kahit na ang kanyang mukha ay maaaring manatiling maganda ng mas matagal, hindi niya kayang bayaran ang pangangalaga. Ang mga problema sa kanyang mukha ay lilito kung hindi niya ito mapanatili, gaano man ito kaganda ngayon. Hindi niya maisip kung ano ang magiging hitsura niya kung dumating ang oras. Dahil sa kalungkutan, pilit niyang pinipigilan ang pagpatak ng mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Siya ay nabawasan hanggang sa puntong ito dahil sa isang di nakikitang puwersa na nagtulak sa kanya, na binubuo ng kanyang kasakiman, inggit, at isang matinding pagkamuhi kay Anastasia.